Magkasamang nagkakape sa Starbucks ang maghipag nung hapong iyon 3 buwan makalipas ang selebrasyon ni Kali. I don't know what's holding him back, Lauren. Masyado ba akong nag-a-assume kung sabihin ko sa'yo na I know that he loves me? Baka sa kanyang mukha ang frustration habang nilalagyan ng asukal ang venti Americano niya sa iyong timpla ng kape sa nasabing coffee shop. Umiling si Lauren sa hipag habang hinihimas ang tiyan nito na unti-unti nang lumalaki. Of course not, kita naman sa actions niya eh. Iwan nga ba dyan kay Justin? Hindi pumari sa kuya mo, kasal agad. Sa ayaw at sa gusto ko. Nagkahagik-gikan sila dahil may katotohanan ang sinabi nito. Patuloy silang lumalabas ni Justin, palagi rin itong nakaalalay sa kanya at panay ang pagbibigay ng mungkahi sa kanya tungkol sa negosyong sinisimulan niya kahit na alam naman nito na pwede siyang tumakbo sa kuya niya kung kailangan niya ng payo. Kung hindi nga lang siya na nanlalambot sa mga halik nito ay iisipin niya na Birdie ang dugo nito. Muling kumunot ang noon niya. Ano ba kasi ang hinihintay niya? Baka nagdibo na ang anak niya ni kuya ay hindi ko pa rin alam kung ano talaga kami ni Justin. Tumawa ito. Hindi siguro ganong kabilis si Justin. Baka pag may apo na kami ni Connor ay masasabi na niya sa'yo na mahal ka niya. Parang batang napanguso si Kali. I'm sure pag hindi ako nakapagpigil, I will ask him myself. Sumeryoso na ang kausap. Why not? This is the 21st century. Pareho na kayong nasa tamang edad and besides, kissing friends na nga kayo eh. Mabuti nang magkaalaman, hindi ba? May pahabol pa itong biro. Or would you rather have your brother ask him? Naku, Lauren, kung hindi ka lang buntis, sinabunutan na kita. Nag-emote na nga ako dito eh, kung ano-ano pa ang sinasabi mo dyan. Maktol niya, napahagalpak ng tawa ang hipag. Ilang linggo nang balisa si Justin. Gustong-gusto niyang sabihin sa dalaga kung ano talaga ito sa buhay niya, pero naroon pa rin ang pangamba. Para siyang nakakulong na daga sa sarili niyang opisina na naglalakad paroon at parito. Nakikipagdebate pa nga siya sa kanyang sarili. Connor seems to be fine with the idea that you're constantly with Kali. Nakukuha ka pa ngang taksin, so what's holding you back? Tanong niya sa sarili. Aprobado ka rin naman ng ama ni Liz, hindi ba? Did that prevent him from doubting your motives for his daughter? Pakiramdam niya isang araw pa siyang ganon ay masisiraan na siya ng bait. Pero kilala ka ni Connor, alam niyang hindi ka opportunista. Si Kali naman nang magsabog ng mistrust sa kapwa ang Diyos, ni Ambon ay hindi siya tinamaan kaya ano pa ba ang pinag-aalala mo? Kiit ng utak niya. Muntik na siyang tumama sa kanto ng mesa nang bumukas ang pinto ng kanyang opisina at sumilip ang ulo ni Connor na mukhang napakaganda ng mood. Siguro pagkakataonan niya yon para sabihin sa kaibigan ang intensyon niya para sa kapatid nito. Justine, may problema ba? Pag nagkalbo ang carpel sa kakabalik-balik mo dyan, I'll deduct that from your paycheck. Pagtiburit nito at naupo na sa swivel chair at ipinatong pa ang mga paa sa misa. Ganon sila ka-informal nito sa opisina. Kinakabahang hinagod ni Justine ng mga daliri ang kanyang buhok at naupo sa kanto ng misa niya. I need to talk to you about something. Panimula niya na nakatalikod kay Connor. Ako muna, ako ang boss. Balik nito na nangingisi-ngisi. Bumuntong hininga siya. Just as well, di ko pa rin naman alam kung anong sasabihin ko. Tinatanggal na kita sa pagiging head ng legal department. Tumunog ang ugat niya sa liig sa bilis ng pagpihit ng kanyang ulo para tingnan ang kausap dahil sa gulat sa tinura nito. What? Hindi niya pigil ng magtaas ng boses. Wala siyang nagawang mali sa pagkakaalam niya. Isa lang ang ibig sabihin yon. Mali ang akala niya na okay lang dito ang paglalapit nila ni Kali. Gusto niyang sakalin si Connor nang tumawa ito ng malakas. Hindi siya natutuwa sa ganoong biro.
Dahil ikaw na ang pagmamahalain ko ng operations natin sa US and Europe, with the baby coming, gusto kong si Lauren ang priority ko ngayon. I can't think of anyone more suitable for the job besides you. Halos pareho tayo ng views when it comes to making business decisions. Seryosong sabi nito matapos siyang pagtawanan. Great, paano ko ngayon sasabihin kay Kali na mahal ko siya? Wala pa kasi akong nakikita na taong who likes me for who I am, not for the advantage I could give him for being Connor de Silva's younger sister. Malingaw-ngaw sa isip niya ang sagot ng dalaga kung bakit wala pa itong boyfriend. Nabuo ang pasya niya. I can't. Napatayo si Connor mula sa pagkakaupo. Why the hell not? Nawala ang kaba niya at hinarap ito saka tinitigan sa mata. Because I'm in love with your sister. Tumaas ang kilay nito. We all know that. May nahong tugon nito. What has that got to do with you rejecting the possessions I'm giving you? Natahimik si Justine. Matagal bago na proseso ng isip niya ang sinabi nito. So hindi nga issue dito ang interest ko sa kapatid niya. So, his friend asked him patiently after a while. Minasahin niya ang kanyang batok bago nagpaliwanag. Ngayon na si Connor na kaibigan niya ay ang kaharap niya, hindi na bilang nakatatandang kapatid ni Kali. Dahil until now hindi ko pa nasasabi kay Kali how I really feel about her. Ayaw kong isipin niya na ginagamit ko lang siya para umangat ang pwesto ko dito sa kumpanya. Mahalakak ito, napailing na lang siya. Tila hindi nito siniseryoso ang mga sinasabi niya. Mukha ba siyang stand-up comedian at lahat na lang ng sasabihin niya ay ikinatutuwa nito? Justin, you mean hindi pa kayo mag-steady ni Kali? Iano kayo, MU? You're 32, pare. You're not in high school. Saka ano ba iyang pinagsasabi mo na iisipin niyang you're just using her? This is this is Kali we're talking about. Muli itong tumawa. I love my sister, I really do, pero si Kali yung tipo ng tao na ninanakaw na ang sasakyan niya, sasabihin pa rin niyang baka may emergency lang, yung nagnakaw pero ibabalik din pagkatapos gamitin ang kotse niya. Ganon siya kabait, Justine. Surely you know that by now. Napakamot siya ng ulo, saka natawa. Tama si Connor sa lahat ng sinabi nito. O, ano pa itinatayo mo dyan? Puntahan mo na si Kali at tinawin mo kung ano kayo. Nagmamadali niyang tinungo ang pinto upang lumabas. Napalingon siya nang marinig niya ang pahabol ng kaibigan. Oh, by the way, Justine, remember this. Hurt my sister and I'll break your face. Pabiro naman iyon. He knew Connor was serious about protecting his sister. Like he was going to let anything hurt his Kali. Not if I break my own face first. Ganon siya kasigurado na hindi niya sasaktan ang dalaga. Mabilis na umahon sa swimming pool si Kali nang makita niya si Justine. Iniladlad na nito ang tuwalya niya at ibinalot sa kanyang basang katawan. Tamang-tamang dating nito dahil nakapagpasya na siya mismo ang gagawa ng paraan para mabigyang linaw kung ano ang estado nilang dalawa. I have something to tell you, sabay na sabi nila. You go first, anang binata. Bigla siyang inatake ng hiya kung kinuha niya ang pagkakataon na yon para idili ang balak niyang gawin. I have so many things to tell you. I don't know where to start, panimula nito. Hinila niya ang kamay nito at maglakad sila patungo sa garden set. Napansin niyang nanlalambing ang kamay nito. Lord, please let this be a day na sasabihin niya how he feels about me. Pagsusumamo niya. Connor promoted me. Nadismaya siya nang marinig ang mga katagang iyon. Yun lang pala. Now I'll have to swallow my pride. Now that that's out of the way, I want you to know that what will I be telling you next isn't in any way broth about my previous statement. Kaagad na dugtong nito. Tell me now, I can't wait to tell you what has been bothering for the past 3 months. Hinawakan nito ang magkabilang pisngi niya. Kali, I love you. I love you so much.
Man, it feels so good to finally be able to tell you that. Sinserong pahayag nito. Hindi niya namalayan na umaagos na pala ang luha niya. Ang tagal niyang hinintay na marinig iyon at ngayon ay nagkatotoo na. Please don't cry, natatarantang sabi nito. Please believe me, I'm not using you in any way. Wala akong pakialam kahit gawin pa akong janitor ni Connor. Tinanggihan ko nga yung promotion na ibinibigay niya. Niyakap niya na magkahigpit-higpit ang binata. Basaan ang damit nito ay hindi pa rin siya bumibitiw sa pagkakayakap dito. I know, she said hoarsely. Napakaligaya niya ng mga sandaling iyon. Matagal niyang hinintay ang pagkakataong iyon. Ngayong narinig na niya, saka lang niya na-realize how badly she wanted to hear those words from him. Sa buong buhay ni Justine, noon lang siya nakadama ng iba yung kaligayahan. How? Mahinahong tanong niya, hindi pa rin makapaniwala na ilang buwan ang sinayang niya para sa pag-aalala sa bagay na walang katuturan. Because of the sign, tugon ng babaeng pinakamamahal niya. Inilayo niya ito sa kanya at tiningnan ang tela-anghel na mukha nito. Puno ng katanungan ang mga mata niya. Sign? Naupo siya sa isa sa mga upuan at hinatak niya ang nobya para paupuin ito sa kanyang kandungan habang nagpapaliwanag. Habang hinagod niya ang buhok nito, ikinuwento ni Kali sa kanya ang tungkol sa mga signs na hiningi nito. Nangiti siya nang maalala niya na hiningan pa niya ito ng 50 pesos para mabilis ang lahat ng rosas. Malaki rin ang utang na loob niya sa kapatid nito dahil halos ipagtulakan siya nito palabas ng opisina noong kaarawan ni Kali. Hindi siya makapaniwala kung gaano kabihira ang katulad ng dalaga. Napakabait nito, talented, masayahin, makadiyos, inosente, mapagtiwala. Bonus pa ang pagiging maganda nito. Ano pa ba ang mahihiling niya? Are you for real? Mahinang sabi niya habang idiniin niya ang hawak sa batok. Nito pa ilapit ang labi nito sa kanya. I'm afraid so. Bulong nito bago maglapat ang mga labi nila. He was so carried away by the kiss they shared, his hands started to wander. The only thing that was separating them was a towel wrapped around her, and then fabric that he could easily remove. Tinutugo ng katipan ang bawat haplos at halik niya kaya ganun na lang ang gulat niya nang hatawin nito ang kamay niya na sinusubukang alisin ang pagkakabuhol ng pangitaas sa swimsuit nito. Ouch! What did you do that for? Gulat na tanong niya. You waited 3 months to tell me you love me, but you're fast enough to do your best to get me out of my swimsuit in my brother's home and broad daylight nang gigilalas na tugon nito. May punto si Kali para tuloy siyang batang nahuling tumitingin sa isang magasin na hindi niya dapat tiningnan, pinamulhan siya ng muka. Well, at least you have the courtesy to blush. Panunokso nito habang tumayo mula sa kandungan niya. Napahalakak siya at tinapit ito sa baywang para muling paupuin sa kanyang kandungan. You're right, let's go to my place, Pilyon sabi niya. Kaagad naman itong umatras para hindi niya maabot. Tease, Anya. Manyak, sagot nito. Come here, Kali, promise hindi na kita mamolestyahin, pakiusap niya. Gusto niya itong yakapin at ipadama nito kung gaano siya kasaya na malinaw na kanila ang lahat. Sinunod naman siya nito. I love you, Kali. I think I've fallen in love with you the first time I saw you drinking mole straight from the bottle. Hindi naman pala girlfriend ang hanap mo kainuman. Marami niyan sa kanto. He gently caressed her cheek. Hindi sapat para sa kanya ang ilang beses lang ulitin dito na mahal niya ito. You're one Ray Jewel, Kali de Silva, and I love you so much. I'm never going to let anybody steal you from me. Pakiramdam niya ay sasabog ang kanyang dibdib sa sagot nito at tila siya malulunod sa mga mata nito na punong-puno ng pagmamahal para sa kanya. I won't let them. You have full ownership of me and my heart, Justine Amarelias. Niyakap nito ito ng mahigpit, iniisip niyang hindi niya hayaang may manakit dito. Justine, if you continue hugging me this way, there will be nothing left of me to be stolen. You're crushing my bones.
I better go home and change, Kali, bago pa ako abutan ng kuya mo looking like this. It will only take him a second to figure out what we have been doing, and I don't think he's that open-minded to understand.